So ito na mga kabatid, nako mga kababayan, may masusunog na naman tayo ditong panibagong congressman na kung saan mga kabatid, dispalinghado din pala ang utak, no? Alam nyo mga kababayan, nung una po ay akala ko talaga matino at intelihenteng klaseng bata itong si Congressman Libiste na anak ni Senator Loren Legarda. Pero mga kababayan, matapos ko pong mapakinggan itong kanyang argumento, no, na kung saan mga kabatid disagree po siya, no, sa pagsuspindi kay Congressman Kiko Barsaga na isang baliw, abay nagbago agad mga kabatid yung tingin ko, no, sa pagkatao nitong ni Congressman Libiste na anak po ni Senator Loren Legarda. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kabatid sa videong ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kabatid, pakinggan muna natin dito yung kanyang argumento at magbibigay po ako ng aking personal na opinion at reaction. Distinguished colleagues, ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. So ang una niyang punto dito mga kababayan, disagree nga siya, no, na suspindihin itong si Congressman Kiko Barsaga dahil parang minadali daw mga kabatid. Samantalang meron pa naman daw ibang mga congressman din na dapat sampahan din mga kababayan ng ethics complaint, no, at suspindihin ayon sa kanya mga kabatid. Tuloy. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Ang boto daw niya ay no mga kabatid dahil mas inuuna pa daw ng kanyang mga kasamahang congressman ang issue ni Kiko Barsaga kumpara mga kababayan sa unahin yung issue ng kanilang kasamahan dyan sa House of the Representatives, sa kung saan mga kabatid para sa kanya mas mabigat daw yata mga kababayan ang kasalanang ginawa nun kumpara kay Kiko Barsaga. Ito lang mga kababayan, para sa akin mga kabatid, hindi po biro yung mga ginagawa ni Kiko Barsaga. And sa tingin ko, hindi po yata masyadong naiintindihan itong ni Congressman Libiste mga kabatid kung ano ba ang posibleng kahihinatnan nitong mga maling naratibo na pinapakalat ni Kiko Barsaga mga kababayan sa kanyang social media. Oo, nandun na tayo mga kababayan sa merong ibang mga congressman dyan na mabigat din ang kanilang pananagutan sa taong bayan. Pero mga kabatid, itong ginagawa ni Kiko Barsaga ay hindi po ito dapat minamaliit. Dahil mga kababayan, isa po itong malaking banta sa ating national security. Doon pa lang sa kanyang panawagan mga kabatid, no, na i-separate ang Visayas at Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Mga kababayan, hindi na po basta-bastang panawagan yun. Yun po ay malaking banta sa ating national security. Bakit kamo? May posibilidad kasi mga kabatid na magkaroon tayo ng civil war kapag marami ang sumama sa kanilang panawagan na yun mga kababayan. No? At isa yan sa mga hindi naiintindihan nitong ni Congressman Libiste. Na para sa kanya mga kabatid, huwag nyo munang pansinin yung ginagawa ni Kiko Barsaga. Dapat ang unahin natin itong si ganitong congressman na kung saan involved sa malaking korupsyon. Mga kababayan, nandun na tayo sa may mga congressman dyan na involved sa malaking korupsyon. Pero mga kabatid, ito din ginagawa ni Kiko Barsaga ngayon na kung saan malaking pabor ito sa bansang China. Mga kababayan, dapat talagang unahin din ito. No? Kasi pagka nagpatuloy ito mga kabatid, no, yung bansa natin ang kawawa. Payag ba kayo na magkaroon tayo ng civil war dahil sa tarantadong congressman na ito tulad ni Kiko Barsaga? Kasi mga kababayan, civil war talaga ang posibleng mangyari mga kabatid kapag itong panawagang ito ni Kiko Barsaga, pinakinggan ng ating mga kababayan. Bakit kamo?
Para ma-separate nila ang Visayas at Mindanao sa Republika ng Pilipinas, kailangan nilang makipagdigmaan, no, sa gobyerno. Kailangan nilang kalabanin, mga kapatid, ang sandatahang lakas, no, ng ating gobyerno, ng ating bansa. Oh. Do you think, mga kababayan, hindi seryosong kwan yan? Hindi seryosong issue yan? Oh. Pero itong si Congressman Libiste, mga kapatid, ewan ko kung saan nakalagay itong utak nitong batang ito. Sayang, no? Akala ko pa naman talaga nung una matalino to. Dahil anak siya ni Senator Loren Legarda. Pero mga kababayan, dispalinghado at makitid din pala, mga kapatid, ang utak, no, nitong ni Congressman Libiste. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa... Wala namang problema dyan sa argumento mo eh. Totoo naman yan. No? Ang problema lang dyan, no, Congressman Libiste, wala ka sa tamang forum. No? Dahil yung part na yan ng session nyo dyan sa House of the Representatives ay para po yan kay Kiko Barzaga. So bakit mo binibring up yung mga bagay na yan na hindi naman related, no, sa agenda nyo nung time na yan? Botohan yan para isuspindi si Kiko Barzaga. Hindi yan para i-bring up mo yung mga issue ng ibang mga kasamahan nyo diyang congressman. Kung gusto mong pag-usapan yan, kung gusto mong ma-file yan ng ethics complaint, o di mag-file ka at i-brought up mo rin yan dyan, no, sa loob ng inyong sesyon. Hindi yung meron na nga kayong pinagdidibatihan dyan, meron na nga kayong pinagbubutuhan dyan, tapos i-bring up mo yan, no, para gawing depensa kay Kiko Barzaga. Mali yun, mga kapatid. No? Kumbaga, mga kababayan, adobo yung niluluto mo tapos hahaluan mo ng pangdinuguan. Saan ka nakakita ng ganon, mga kapatid? Ganon yung kanya eh. No? Kino-cross out niya, mga kababayan, yung tema ng kanilang sesyon. Ang pinag-uusapan dyan is pagsuspinde kay Kiko Barzaga. So bakit mo binibring up yung issue ng ibang mga kasamahan niyo diyang congressman? Mag-file ka rin ng motion para pagbotohan nyo rin yung mga congressman na gusto mong filean din ng ethics complaint. Di ba? Wala sa hulog, mga kababayan. No? And dito, mga kapatid, dahil sa mga ginagawa niya o dahil sa mga argumento niya dito, napatunayan ko, mga kababayan, na hindi pa hinog itong si Congressman Libiste, no, para maging public servant. 'Di ba? Well, mga kapatid, kung tutuusin lang po, no, itong kanyang pagiging congressman, mga kababayan, sa pilitan lang naman ito eh. No? Dahil sa pagiging ganid, no, ng pamilya ng kanyang ama, na hindi sila masapawan diyan sa kanilang nasasakupan, mga kapatid, no? Ipinasok nila itong si Congressman Libiste, ipinilit nilang ipasok na maging congressman ng kanilang lalawigan para lang hindi maupuan ng ibang pangalan. 'Di ba? Kung tutuusin, mga kababayan, itong ganitong edad, mga kapatid, no, hindi pa dapat ito nandyan. Meron pa sanang mas karapat dapat na umupo sa kanyang posisyon, mga kapatid, pero dahil sobrang ganid sa kapangyarihan itong kanilang pamilya, dahil dinastiya sila dyan, mga kababayan, sa Batangas eh. No? Dahil sa sobrang ganid ng kanyang pamilya, mga kapatid, kaya siya nandyan, kahit hindi pa naman talaga siya hinog para sa posisyon na yan. Tingnan nyo ngayon, mga kababayan, ultimo argumento niya, no, sablay. Di ba? Biruin mo, botohan para isuspindi si Kiko Barzaga. Tapos ngayon, binibring up mo yung issue ng ibang congressman. Saan ka nakakita ng ganyan? Kung sa rider pa to, mga kapatid, or kung sa isang motorcycle driver pa ito, kamote. No? Kamote na klaseng driver itong si Libiste. Di ba? Baluktot, mga tuwiran, mga kababayan.
Oh. Kulang siya sa anticipation. Kulang siya sa common sense, mga kapatid. Hindi niya nakita kung gaano kadelikado itong mga ginagawa ni Kiko Barsaga. At para sa kanya, mga kababayan, no, mas mabigat yung ginagawa ng iba nilang kasamahan dyan na congressman. At yun dapat ang pinaparusahan, hindi si Kiko Barsaga. Isang indikasyon yan, mga kapatid, na hindi niya naiintindihan kung ano ba ang posibleng kahihinatnan nitong mga panawagan ni Kiko Barsaga na ihiwalay ang Visayas at Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Hindi niya alam yung risk na dala nitong panawagan na ito ni Kiko Barsaga. No? Kasi kung alam niya, kung naiintindihan niya, mga kababayan, hindi niya kakampihan si Kiko Barsaga. No? Pero dahil hindi niya naiintindihan, mga kapatid, para may masabi lang, ayan, no, kahit hindi naman parte ng kanilang agenda dyan, binibring up niya, mga kababayan. Sa DPWH, para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso? Hindi naman yan ang argumento dyan eh. Nakarating ka na sa DPWH, nakarating ka na sa mga bilyon-bilyong pisong kinorap. Hindi naman yan yung topic nyo dyan eh. Ang topic nyo dyan is kung pabor ka ba na suspindihin si Kiko Barsaga o hindi. No? Yes or no lang naman ang isasagot nyo dyan eh. No? Pero ikaw, nag-elaborate ka pa. Nagdunong-dunungan ka pa. No? Kinumpara mo pa si Kiko Barsaga sa ibang congressman dyan. No? Na allegedly involved sa malaking corruption sa ating gobyerno. Well, wala naman tayong problema doon. No? Kung tutuusin. Kanya nga lang, hindi kasi yan ang pinag-uusapan dyan eh. Di ba, mga kapatid? Akala ko talaga sa batang ito matalino. Pero mga kababayan, no, the way niya depensahan si Kiko Barsaga, pinapatunayan lang niya, mga kapatid, na dispalinghado at tanga-tanga itong kanyang pagkatao. Diyos ko po. Ay nako. Ito ba, mga kababayan, ang ating mga future na politician, no? Wala sa hulog ang mga argumento. Ito, nararamdaman ko na to eh. Kaya masyado itong nagpapapugi ngayon sa media, mga kapatid. Dahil sa tingin ko, sa 2028, mga kababayan, baka may plano itong tumakbong senador. No? Kaya masyado siyang nagpapapansin ngayon. Yun yung pakiramdam ko dito, mga kapatid. Na sa mga susunod na halalan, itatakbong senador ito. Ang tanong, mga kababayan, handa na ba siya, no, para sa mas mataas na posisyon? Ngayon pa nga lang sa pagiging kongresista niya, sablay, no? Sablay na sablay, mga kababayan. Kinampihan mo ang kapwa mo congressman na kung saan yung kanyang ginagawa ay malaking banta sa seguridad ng ating bansa. Kinampihan mo ang kapwa mo congressman na planong sunugin, no, yung inyong yung inyong building. Saan ka nakahanap ng ganyang klaseng di ba, mga kapatid? Baluktot mag-isip itong anak ni Senator Loren Legarda, no? Hindi niya nakuha, mga kababayan, yung genes ng kanyang nanay. Tingnan niyo si De Lima, mga kababayan, napatingin na lang eh. No? Siguro nasa isip ni Congressman Laila De Lima, hindi mo utoy na iintindihan yung mga pinagsasabi mo. No? Parang gano'n yata yung nasa isip dito ni Congressman De Lima, mga kababayan. Kasi ako nga, na normal lang, ordinaryong Pilipino, nakita ko nga eh. No? Naintindihan ko nga na mali yung mga pinagsasabi mo dyan eh. Di ba? Mga kapatid, wala to. Basura din pala talaga itong anak ni Senator Loren Legarda. Puro lang forma, wala namang kwenta. 'Di ba? Puro lang papugi. Ito, mga kababayan, tandaan nyo. By 2028 or 2032, mga kapatid, kung hindi nagkakamali, tatakbong senador to. Tatakbo to, mga kababayan, kahit kulang sa kaalaman. Maniwala kayo sa akin. Na hindi iniimbestigahan na ng Committee on Ethics, Public Works o Infracom, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga.
Samantalang inuuna natin ang kaso ni Congressman Kiko Barsaga. Bakit? Ano bang tingin mo dyan sa ginagawa niya? No? Hindi ba major problem yan ng ating bansa? Oh. Nilalaso niya ang utak ng ating mga kababayan? Okay lang sa'yo yon? Oh. Ginagampanan niya yung kanyang pagiging pro-China? Okay lang sa'yo yon? Oh. Hindi mo ba naiintindihan yon, Congressman Libiste? Na itong mga ginagawa ni Congressman Kiko Barsaga ngayon ay pabor na pabor ito sa bansang China? O baka naman isa ka rin pro-China? Diba? Malalaman din natin yan pagdating ng araw kung pro-Pilipino ka ba o pro-China ka. Oh. Kita nyo? Para sa kanya mga kabatid, maliit na bagay lang itong ginagawang katarantaduhan ni Kiko Barsaga. Oh. Pakinggan nyo ulit ito. Infracon, samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga habang hindi... Diba? Samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Kiko Barsaga. Hindi talaga niya pala naiintindihan mga kababayan na sobrang delikado itong mga ginagawa ni Kiko Barsaga sa kanyang social media na kung saan nagpapakalat siya ng mga maling naratibo para i-mislead ang taong bayan. Hindi niya naintindihan talaga to mga kapatid. Kawawang bata to mga kababayan. No? Kulang po sa kaalaman mga kapatid itong si Libiste. man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon lumalabas na... Oh. Puro ka aligasyon, puro ka tungkol sa korupsyon. How about national security? Oh. Ayaw mo bang paglaanan ng atensyon yon? Oh. Talagang nadismaya ako sa batang to mga babayan matapos kong mapanood to sa Facebook. Actually sa Facebook ko to unang napanood eh. Itong kanyang mga ganitong rant niya mga kapatid eh. Sabi ko, itong batang to, hindi niya talaga siguro naiintindihan kung saan patungo itong mga ginagawa ni Congressman Barsaga. Hindi niya naiintindihan mga kapatid. Kawawa naman. Ito ang resulta mga kababayan. Pag pinipilit sa isang ganitong edad mga kapatid, yung posisyon na hindi pa naman talaga siya karapat-dapat dyan. No? Dala lang ng pagiging ganid ng kanyang ama, ng kanilang pamilya, no, dyan sa Batangas, kaya siya nandyan. Oh. Dapat dito mga kababayan, nag-aaral pa to eh. No? Tulad dito kay Kiko Barsaga mga kapatid. Dahil din sa pagiging ganid ng kanilang pamilya sa kapangyarihan, o ngayon, kahit hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral itong si Kiko Barsaga, pinaupo nilang congressman. Hindi, wala pang natapos yan si Barsaga mga kababayan. Panoorin nyo yung interview niya kay kay OG Diaz ba yun? Oh, inamin niya doon mga kapatid na hindi pa siya nakapagtapos. Oh. Dala lang ng pagiging ganid, no, ng kanilang pamilya na ayaw nilang napapalitan yung pwesto nila ng ibang pangalan o kaya pinipilit nila kahit hindi pa hinog, no, na mga kamag-anak nila. Oh. Ito hindi pa hinog to eh. 'Di ba? Kung ano-ano ang sinasabi. Kung ano-ano yung mga ginagawang katwiran na hindi naman relevant sa pinag-uusapan. Diyos ko. Parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Wala namang nagsabing okay lang magnakaw sa Kongreso. Ikaw lang naman nag-i-insinuate ng ganyan. Di ba? Galit ka pala sa mga korap. Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong komite? Oh. Di ba? At imbisigahan mo yan. Hindi yung nandyan kayo sa butuhan kung isususpindi si Kiko Barsaga o hindi. Tapos dyan mo binubrought up yung mga bagay na yan. At gumagawa ka pa ng comparison. Di ba? Out of this world yung argumento niya mga kababayan. Tingnan nyo. Sa bandang huli mga kapatid, nanaig pa rin. No? Majority ng kanilang mga kasamahan bumoto na sibakin isuspindi si Barsaga. Oh. Sa madaling sabi, hindi pinakinggan itong kanyang mga pangangatwiran dito. Kasi kung ako din naman siguro, mga kababayan, congressman, tapos marinig ko, oh, hindi naman yan ang pinag-uusapan dito, ba't mo binibring up dito yan? Nako, hindi ko rin talaga papansinin to.
Baka patayan ko pa ng microphone to, mga kapatid. Oh. Dispalinghado, mga kababayan, ang utak nitong ni Congressman Libiste. Nakatala na sa kasaysayan, nasa gitna ng Nakarating ka na ng kasaysayan, samantalang magbubutuhan lang naman kayo. Kung isususpindi ba si Barsaga o hindi. Diyos ko. matinding kontrobersiya sa korupsyon. Ito ang inuna ng Kongreso at Bakit yung tungkol sa national security threat, hindi ba pwedeng unahin yon? Hindi ba yun yung pinaka-importante? Yung seguridad ng ating bansa? Diyos ko. parang lang walang mali sa ginagawa ng isa sa ating kasamahan. At tayo mismo ay ngayon sumisira sa imahe ng Kongreso. Ang layo mga kababayan. No? Ang tanong na naman dyan, pabor ka ba o hindi? Yes or no? Oh, explain. Oh. Brief explanation lang. Pero siya, mga kapatid, wala na. No? Nag-speech na siya, mga kababayan. Oh. Tapos yung mga pinagsasabi niya, irrelevant naman. Di ba? Ito lang masasabi ko sa Congressman Libiste. Sana mapakinggan mo rin yung mga katulad namin. Sana po, Congressman, bago ka po sana magdakdak dyan, dapat siguraduhin mong naiintindihan mo yung argumento ni Barsaga. Oh. Yun lang. Pag hindi mo naiintindihan, dapat kumonsulta ka sa mga abogado nyo. Oh. Para hindi ka magmukhang tanga. Di ba? Wala, mga kapatid. Kung ito yung mga klase ng mambabatas, na magsiservisyo sa atin sa hinaharap, wala, mga babayan. Lulubog yung ating bansa. Anyway guys, hanggang dito lang tong video na to. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, mga kapatid, huwag nyo po sanang kalimutang i-like ang ating video at mag-comment kayo dyan, mga kapatid, ng inyong mga personal na opinion. And uulitin ko, lahat ng sinasabi ko dito ay personal ko lamang na opinion at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. At hindi ko rin sinasabi sa inyo, dapat nyo kung paniwalaan. Kung disagree kayo, karapatan nyo yan, mga kapatid. Adios.